Si Ayane, isang plus-size na babae na nagtataglay ng tapang at pag-asa, sa wakas ay nag-iipon ng lakas para ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Hayato, ang lalaking matagal na niyang hinahangaan. Mula nang iligtas siya nito mula sa isang bumagsak na estatwa ng Budista, ang puso nito ay tahimik na pag-aari niya. Sa nanginginig na mga kamay, iniharap niya sa kanya ang isang kahon ng mga tsokolate na siya mismo ang gumawa. Ngunit sa halip, ng kabaitan, bumaba ang tingin ni Hayato sa kanya bilang pagpapaalis. At sa isang salita, dinudurog niya ang mundo niya. Daskoyo, isang tagay mula sa sumo wrestling. Ngunit sa sandaling iyon, ito ay sinadya upang kutsain ang kanyang laki. Ang tawa, ang sanggit, ang hiya ay sobra-sobra. Pinilit ni Ina ang isang matapang na ngiti, ngunit sa loob niya ay basag-basag. Kahit na ang suporta ng kanyang kaibigan o ang kaginhawaan ng panonood ng kanyang mga paboritong idolo na video ay hindi makapagpapahina sa sakit ng sandaling iyon. At kaya mula sa heartbreak na ito, magsisimula ang kanyang tunay na paglalakbay. Ito ay si Daskoy Sukahara. Sa mapayapang kanayunan ng Yamanashi, si Ayane Sukahara ay isang masayang binatilyo na nagsisimula araw-araw na magtrabaho sa bukid ng kanyang pamilya. Ginugugol niya ang karamihan sa kanyang oras kasama ang kanyang matalik na kaibigan, sina si Hirosha, Akiha, Soy, at Haron Nakamori. Magkasama, tinatawag nila ang kanilang sarili na Fat Four. Bagamat hindi sila gaanong napagtutuunan ng pansin sa paaralan, matibay ang kanilang pagkakaibigan at palagi silang nasa likod. Gayunpaman, matapos siyang kutsain ni Hato, nakaramdam ng matinding kahihiyan at pagkadurog ng puso si Ana. Nagmamadali siyang umalis at nagtago sa banyo ng paaralan. Doon ay pumasok si Sheena na may bagong ideya. Bakit hindi pumunta sa Tokyo para sa pagpapaganda? Sa una, hindi sigurado si Ayane kung gagawin ito tulong, ngunit sa pagpapalakas ng loob ni Sheena, pumayag siya. Sa Tokyo salon na pag-aari ng nakaistilong car ata, nakakaramdam si Ayane ng kaba at wala sa lugar. Nagdududa siya kung siya nabibilang doon. Ngunit ang magiliw na mga salita ni Karata ay nakakatulong sa kanyang makapagpahinga. Sa pagsisimula ng paggamot, napagtanto ni Ana na ang tunay na pagbabago ay hindi tungkol sa hitsura niya, ito ay tungkol sa pag-aaral na mahalin ang sarili. Ilang taon pagkatapos ng graduation, nagsimula si Ane ng bagong kabanata sa Italy, ang lupaing sikat sa masarap na tsokolate nito. Nakakuha siya ng trabaho sa isang lokal na tindahan ng tsokolate kung saan nakakatikim siya ng masasarap na pagkain araw-araw. Sa kauna-unahang pagkakataon, walang nangungutya sa kanyang hitsura o tinatawag siyang doskoy. Samantala, nakikibahagi siya sa isang maaliwalas na tahanan kasama si Fred, isang makeup artist na nagpapakilala sa kanya sa yoga, paglalakbay, at isang mas nakaka-relax na pamumuhay. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga bagay na gusto niya, masarap na tsokolate, matalik na kaibigan, at isang pirasong hindi pa niya kilala. Gayunpaman, sa isang holiday trip, si Ana ay naaksidente sa jet ski at nakoma. Linggo. Mamaya, nagising siya upang malaman na kailangan niya ng operasyon sa tiyan. Dahil sa operasyon, mabilis siyang pamayat, nawawala ng gana, at pakiramdam na parang hindi pamilyar ang sarili niyang katawan. Bagamat sinasabi ng mga doktor na mas mabuti na siya ngayon, pakiramdam ni Ana ay nawawala. Hindi na niya kinikilala ang kanyang sarili, kaya nagpasya siyang bumalik sa Japan. Nag-aalala ang pamilya niya at ganoon din siya. Hindi magiging madali ang pagharap sa dati niyang buhay na may bagong katawan. Sa airport, sinalubong siya ng kanyang 3 childhood friends. Sa una, hindi nila nakikilala ang payat na babaeng naglalakad patungo sila, ngunit kapag siya ay nagsasalita, sila ay nanlamig. Ang boses ay si Ayana, ngunit lahat ng iba ay nagbago. Nang maglaon, sa isang kafe, ilang kagat lang ang kinakain ni Ann. Ang kanyang mga kaibigan ay nanunood, nalilito. Kakainin na sana ng babaeng kilala nila noon ang plato niya. Nagsimulang maunawaan ni Sheena kung gaano nagbago ang buhay ni Ayana at nagsimulang lumaki ang isang tahimik na selos. Bumalik sa Tokyo, hindi sigurado si Ayane kung saan mananatili. Inaanyayahan siya ng kanyang mga magulang sa bahay, ngunit ang bukid ng pamilya ay pinamamahalaan na ngayon ng kanyang kapatid na lalaki at hipag. Ayaw niyang maging pabigat, nag-aalangan siya. Samantala, nang mapansin ang paghihirap ni Ayana, dinala siya ni Sheena sa kanyang pinagtatrabahuan, isang therapy salon na tinatawag na Happy Dai Kaniyama. Doon, muling nakipagkita si Ayan kay Karata, ang may-ari ng salon na minsang tumulong sa kanya na bumuo ng kumpiyansa. Natulala si Karata sa laki ng pinagbago ni Ayane. Halos hindi niya siya nakikilala noong una, ngunit nang magsalita si Sheena, nakikinig ng mabuti si Karata. Ipinaliwanag ni Sheena na si Ayane ay dating nangungunang tagagatas ng gatas ng Japan. Ang kanyang mga kamay ay tunay na mahiwaga. Naniniwala siya na ang parehong mga kamay ay maaaring magdala ng mahusay na pagpapagaling sa therapy. Bagamat nananatiling tahimik at hindi sigurado si Ana, nararamdaman ni Karata ang isang spark sa kanya. Ang salon ay nagsisilbi sa mahahalagang kliyente na nagpapahalaga sa privacy at si Ayana ay kalmado. Maaaring ang banayad na pagpindot lang ang kailangan nila. Kaya inaalok ako ng internship. Unti-unting bumabalik ang kanyang instincts. Mga taon ng pagtatrabaho. Sinanay ng sakahan ng kanyang mga kamay upang aliwin at aliwin. Hindi nagtagal, sinimulang tawagan siya ng mga kliyente ng mga kamay ng Diyos.
Sa kabila ng lahat ng mga pagbabago sa kanyang buhay, laging may dalang kapirasong tsokolate si Ina sa kanyang bulsa, hindi para kainin, kundi bilang paalala kung saan siya nanggaling. Isang hapon, hiniling ni Car ata sa ina na pangasiwaan ng isang pribadong sesyon para sa isang napakahalagang sesyon. Kliyente dahil nasugatan ni Car ata ang kanyang kamay. Nang makita ko ang pangalan, natigilan siya. Ito ay si Takumi Minodo, ang kanyang matagal ng idolo. Ito ay isang napakalaking sandali. First time ni Ana na magbigay ng therapy sa isang lalaki at hindi kung kanino lang. Ito ang lalaking hinahangaan niya sa loob ng maraming taon. Kinakabahan ngunit determinado, nagpapatuloy siya. Nakakagulat na maayos ang session at labis na humanga si Takumi. Tanong niya ulit agad. Kinagabihan, bumalik si Ana sa kanyang boarding house para maghanap ng sorpresang bisita. Lumipad si Fred mula sa Italia nang hindi sinasabi sa kanya. Hindi lang siya bumibisita pero nagpunta siya hanggang Japan para manood ng concert ni Takumi Minodo. Buong pagmamalaki, inamin niyang isa siyang malaking tagahanga at gustong i-enjoy ang bawat sandali. Kinabukasan, bumalik si Takumi para sa isa pang session. Kapag tapos na, nagyaya siyang kumain sa kanyang day off. Sa una, hindi siya sigurado kung seryoso ito, ngunit kapag pinilit niya ito at tinawag pa itong ipetsa, pagtatakda ng oras at lugar, nagsisimula akong magpanik. Hindi pa siya nakakadate, lalo na't hindi niya kasama ang isang tulad niya. Dagdag pa, ang kanyang wardrobe ay halos cowprinties at komportabling damit. Seryoso niyang pinag-iisipan ng pagkansela. Samantala, napansin kaagad ni Fred ang kanyang pag-aalala. Nang hindi gumagawa ng malaking deal, pumapasok siya upang tumulong. Sinabi niya sa kanya na hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, ngunit tungkol sa pagkakaroon ng lakas ng loob na pumunta. Nang hindi nangangailangan ng karagdagang paliwanag, nagsimulang magtrabaho si Fred. Pumili siya ng damit, inayos ang buhok niya, at nagme-makeup. Sa oras na siya ay natapos, Ana ay mukhang isang ganap na bagong tao. Sa kanyang pag-alis, nagpasalamat siya kay Fred, ngunit hindi binanggit kung sino ang kanyang nakikilala. Dumating ako sa pampublikong hagdan malapit sa salon tulad ng sinabi ni Takumi. She waits nervously, wondering if maybe he was joking after all. Pagkatapos, lumitaw ang Takumi. Sabay silang lumabas at sinubukan ni Ana na lumayo, nag-aalala sa maaaring isipin ng iba. Ngunit inabot ni Takumi at hinawakan ng kanyang kamay, na nagpapakitang wala siyang pakialam sa hitsura. Magarbong at maganda ang restaurant. Namangha si Ayon, at saglit, parang panaginip ang lahat. Biglang nagpapa ang isang notification mula sa linyang Poco Poco game. Sa tingin ko sa kanya yon, pero kay Takumi talaga. Natawa sila nang mapagtanto nilang pareho silang naglalaro. Nang makita ni Takumi ang kanyang level na 900, humanga siya. Idinaragdag nila ang isa't isa bilang magkaibigan sa app at sinabi ni Temei kung sakaling padalhan siya ng Clover. Ibig sabihin ay gusto niya itong makita muli. Ang natitirang bahagi ng gabi ay maayos. Nagbibiroan sila, nagkukwento, at nagre-relax. Sa unang pagkakataon, si Ana ay hindi lamang isang tagahanga o isang tagalabas. Siya lang ang sarili niya at pakiramdam niya ay totoong nakikita siya. Pagkatapos kumain, hindi pa rin sigurado si Ayane. Nagtataka siya kung bakit ang isang tulad ni Tommy ay nagyaya sa isang tulad niya. Ngunit huminto si Tumi kanya na sinasabi sa kanya na huwag pagdudahan ang sarili. Para sa kanya, hindi nagkataon ang kanilang pinagsamahan. Ito ay makahulugan. Nang gabing iyon, naglalakad si Ana sa kanyang boarding house na may tahimik na ngiti. Nahuli pa rin sa mga alaala ng hapunan. Iniisip niya kung paano siya tiningnan ni Takumi at ang mga sinabi nito. Tinitigan siya ng mabuti ni Fred. Hindi siya nagtatanong, ngunit masasabi niyang may nagbago. Parang mas magaan at mas masaya si Ayane. Kinaumagahan, habang papunta si Ayane sa trabaho, tumunog ang kanyang telepono na may mensahe mula sa line Poco Poco. Ito ay mula sa Takumi. Ipinadala niya ang kanyang Clover tulad ng kanyang ipinangako. Ito ang paraan niya para sabihin gusto niya itong makita muli. Lumiwanag ang mukha ni Ayana at naglakad siya papunta sa salon na may kaunting dagdag na bukal sa kanyang hakbang. Nasa sabik ang pakiramdam. Samantala, sa Happy de Kanyama, nakatanggap si Car ata ng imbitasyon sa isang birthday party para sa isa sa kanilang regular na kliyente, si Mr. Yokohama, na magiging 60 taong gulang na. Dahil may trip siya sa Osaka na paparating, hindi makakadalo si Car ata. Hinihiling niya na pumunta sa kanyang lugar. Nung una, nakakaramdam ng kaba si Ayane. Ang pagdalo sa gayong magarbong kaganapan at kumakatawan sa nakakatakot ang pakiramdam ng salon, ngunit tiniyak ni Car ata sa kanya na matutuwa si Mr. Yokohama na makita siya. Kaya, sa wakas ay pumayag si Anne. Makalipas ang ilang araw, dumating si Anne sa party na mag-ara ang suot. Napansin siya ng mga tao, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon sa kabila ng silid. Nakita niya si Hayato Mabuchi, ngayon ay isang sikat na artista. Nakatayo sa tabi niya ang aktres na si Ai Fediro na mukhang nakilala ko malamang dahil sa kamakailang koneksyon niya kay Komi. Nilapitan ni Curious Futiro si Ayan at nagsimulang magtanong tungkol sa relasyon nila ni Hiet. Simpleng sabi ni Ayane na senior lang siya sa school. Ngunit nararamdaman ni Futiro na may higit pa sa ilalim ng ibabaw. Alam niyang mas mahalaga ang Hiet kay Ayane kaysa sa ginagawa niya.
Nang maglaon ay mapanuksong kausap ni Fujishiro si Hato. Binanggit niya na dati niyang tagahanga si Ayane at tinawag na siya ngayon ni Takumi Manado na diyosa na may mahiwagang mga kamay. Tapos may pabulong na umalis. Hindi nagtagal, lumapit si Hayato at hiniling na kausapin si Ayane ng pribado. Sinabi niya sa kanya na sila ni Temi ay nasa parehong ahensya ng talento. Bagamat mas maraming karanasan ng Tekomi, inamin ni Hayato na marami pa siyang dapat matutunan. Pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, tinanong ni Hayato kung fan niya ba talaga siya. Inamin niya na hindi niya ito napansin noong high school. Si Ayana ay nananatiling composed at ipinaalala sa kanya na magkaiba sila ng grades. Kaya hindi nakakagulat na hindi niya maalala. Biglang sumandal si Hiet at hinalikan siya. Nanlamig si Ayana, hindi makagalaw o makapagsalita. Una niyang halik yun. Nang umalis si Ayan sa party, nakita niya si Komi na nakikipag-usap kay Fugashiro. Ang sight ay nagpapabagabag sa kanya. Maya-maya, lumapit si Miss Aso at casual na binanggit na si Takumi at Fugashiro ay mukhang magkatugma. Pagkatapos ay binalaan niya si AA na mag-ingat na huwag masyadong lumapit. Ayon kay Miss Ao, may kasaysayan si Takumi sa mga babae at isang alindog na madaling lokohin ang mga tao. Mamaya ng gabing yon, habang naghahanda si Ayana na umalis sa party, inalok siya ni Mr. Yokohama na sumakay. Siya ay nag-aalangan, ngunit sumasang-ayon. Sa loob ng elevator, magalang niyang inabot sa kanya ang isang regalo, ngunit pagkatapos ay nagsimulang kumilos si Mr. Yokohama nang hindi naangkop. Bago pa lumala ang mga pangyayari, lumitaw ang kanyang asawang si Mrs. Moko. Siya ay nagkaroon ng kanyang mga hinala at sa wakas ay nahuli ang kanyang asawa na tumatawid sa linya. Kinabukasan, dumating ako sa trabaho ng malungkot. Umiikot ang chismis na maaaring may girlfriend na si Takumi at mabigat ito sa kanya. Pagkatapos, lumabas si Hiet na nagsasabing hindi dadalo si Takumi sa session at siya na lang ang hahalili sa kanyang lugar. Inamin ni Hai na gusto niya si Ayan at sinubukan niyang halikan muli. Pero bago pa man mangyari, pumasok si Takumi na ikinagulat nilang dalawa. Mabilis na ipinaliwanag ni Hai na sinabihan siya ni Miss Oso na pumunta ay masyadong abala at gusto lang niyang tumulong. Takumi cut straight to the point. Sinabi niya na ang kanyang relasyon kay Fugashiro ay tapos na. Nagtapat siya kay Ayana at ipaliwanag ang lahat. Samantala, sina Hayato at Fujiro ay nagbabahagi ng isang pribadong tawag sa telepono na parehong mukhang nag-aalala tungkol kay Temi at Anay na lumalapit. Pagkalipas ng ilang araw, inimbitahan ni Takumi si Hai sa parehong restaurant kung saan sila nagkaroon ng kanilang unang hapunan. Humingi siya ng tawad sa pagtatago ng nakaraan nila ni Fugashiro, ngunit hindi binitawan ni Ayane madali. Sinabi niya sa kanya na hindi niya talaga siya kilala, na hindi siya perpektong bersyon ng kanyang sarili. Biglang sumabad si Fugashiro, tinawag si Ayane sa kanyang lumang palayaw, Daskoy Sukahara, at ipinakita ang larawan ni Ayana bago ang kanyang pagbabago. Nagulat si Takumi. Ang babaeng nasa larawan ay hindi katulad ng Ayane na nakaupo sa tapat niya. Ako walang tinatago. Inamin niya kung gaano kalaki ang pagbabago sa kanyang buhay matapos pamayat tungkol sa pagtatago sa kanyang silid, paglalaro sa buong araw, pakiramdam na walang kwenta. Walang ibang salita, lumayo siya. Sinubukan ni Takumi na sumunod, ngunit huli na ang lahat. Nakita sila ng mga paparazzi at nagmamadaling pumasok na ginawang isang kaguluhan sa media ang dapat sana ay isang pribadong sandali. Nang gabing iyon, umiyak si Ana na mag-isa sa isang silid. Kinaumagahan, sa kalye, dalawang teenager na babae ang humarap sa kanya, sinisisi siya sa paghihiwalay ni Takumi at Fugashiro. Pagdating niya sa salon, naghihintay na ang mga mamamahayag, tinutulak ang mga mikropono sa kanyang mukha, humihingi ng mga sagot tungkol sa kanyang personal na buhay. Sa loob, habang sinusubukan ni Ayane na magtrabaho, nanonood siya ng live na press conference. Sinabi ni Futiro sa media na ang babaeng nakita kasama sina Takumi at Ana isang kaibigan lamang at nandoon din si Futiro. Ngunit sa lalong madaling panahon, lumalabas ang katotohanan. Ang babae sa larawan ay hindi si Futiro. Girlfriend iyon ni Hiet. Biglang nagsimulang magduda ang publiko sa lahat. Maya-maya, dumating si Hayato at ibinunyag na si Mr. Yokohama ang nagplano ng buong iskandalo. Para ayusin ang mga bagay, nagmumungkahi siya ng cover story. Dapat magpanggap si Ina bilang girlfriend niya para protektahan ang reputasyon ni Akomi, lalo na sa kanyang malalaking proyekto na paparating. Ngunit hindi lamang sinusubukan ni Hiet na protektahan ang kanyang imahe. Sinabi niya na gusto niyang maging totoo ang kanilang kwento at hiniling kay Hane na iwanan ang gulo at bumalik sa Yamanashi kasama niya. On their way, huminto sila sa isang hotel. Ayan biglang nagbago si Hayato. Lumagpas sa linya ang gawin niya na ikinagulat ni Ayane. Tinulak niya ito palayo at humingi ng paliwanag na nilinaw na hindi siya dapat basta-basta. Nilinaw na hindi siya dapat basta-basta. Sa loob ng silid ng hotel, ipinagtapat ni Hayato na sinabi sa kanya ni Futiro ang nakaraan ni Ayana. Napagtanto niyang minsan ay may crush sa kanya si Heian kahit na hindi niya napansin noon. Inamin pa niya na ang palayaw na Dasakoy na dati ay parang walang halong biro, ngayon ay malupit na. Sa wakas, nagsalita na rin ako. Ibinahagi niya kung paano niya ito hinangaan mula noong nailigtas siya nito sa aksidenteng iyon at kung paano niya ibinuhos ang puso sa paggawa ng mga Valentine's chocolate para lang sa kanya.
Pero pinaalalahanan siya ni Hiet na siya ang unang tumawag sa kanya ng Daskoy. Napakaraming chocolates daw ang nakuha niya sa school, hindi niya na matandaan ang bawat babae, lalo na yung mga hindi siya interesado. Tapos ibinunyag niya ang totoong plano niya na ilayo si Temei kay Ayane. Inaasahan niyang muling makakasama ni Tekomi si Fujiro para mapasaiyo ni Hiet ang lahat. Sa galit nito ay sinampal ko siya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya isang premyo para mapanalunan. Walang ibang salita. Tumalikod siya at naglakad palayo, naiwan si Hayato. Sa pag-uwi, isang Buddha head statue ang nahulog mula sa isang umaandar na truck at muntik na tumama kay Aya tulad ng mga nakaraang taon. Ngunit sa pagkakataong ito, naroon si Temei. Sumugod siya sa kanyang tabi at hinayla siya patungo sa kaligtasan na pinoprotektahan siya mula sa pinsala. Napailing pa si Aya habang hawak-hawak siya ni Komi ng mahigpit. Sinabi niya kung gaano siya kasaya na makita siya muli at ang kanyang nakaraan ay hindi mahalaga sa kanya. Biglang sumulpot ang mga reporter, kumikislap ang mga kamera kung saan-saan. Ngunit bago pa mawala ng kontrol, dumating ang mga kaibigan ni Ayane sakay ng kotse at hinatid sila. Dumiretso sila sa Sukara Farm kung saan mainit na sinalubong sila ng pamilya ni Ayana. Sa bukid, sa wakas na ayos na ang lahat. Napapaligiran ng mga nagmamalasakit, nagsimulang maging kalmado muli si Ayane. Ang koneksyon sa pagitan niya at ang kanyang mga kaibigan ay unti-unting nagsimulang maghilom. Maya-maya, habang nanonood ng TV, lumabas ang isang live press conference. Humingi ng paumanhin si Fugushiro sa lahat ng kasangkot, kabilang ang mga tagahanga ng TK Kami. Pinasalamatan niya si TK Kami sa pagsuporta sa kanyang karir at ipinaliwanag niya na nanatili lang siyang malapit sa kanya para tulungan siya sa mahihirap na panahon. Nang matapos ang broadcast, tahimik na umalis si Tumi sa bukid. Makalipas ang ilang araw, muli kaming nagkita sa parehong restaurant kung saan minsan silang nagsalo ng isang espesyal na hapunan. Doon, tapat na ibinahagi ni Ann na hinahangaan niya ang katapangan ni Fugushiro, ngunit inamin niyang hindi pa siya ganoon kalakas. Gayunpaman, nagsusumikap siyang lumago at buuin ang kanyang lakas bago ihayag ang kanyang tunay na nararamdaman kay Kumi. Ayon sa pangako na kapag ang sandali ay tama at pakiramdam niya handa na siya. Hahanapin niya siya at magtapat ng maayos. Nakikinig si Temei na may magiliw ng ngiti, sumasang-ayon na hintayin siya, ngunit marahang hinihimok siya na huwag siyang paghintayin ng matagal. Ang katapusan. Kaya, ang moral ng kwento ay huwag hayaang sumisigaw ang sumo o bumabagsak na Buddha na sirain ang iyong araw.